Magandang araw po sa inyo. Narito na po ang ikalawang yugto ng ating kwento. Ang nakaraan. Jaisel lost her virginity accidentally sa isang lalaking ni hindi man lang niya nakilala kung sino. Isang gabi bago ang kanyang engagement. Matapos noon ay nakipagkita siya sa magiging fiancé niya dahil ipinatawag siya nito bago ang araw ng engagement nila upang ipaalam sa kanya na hindi ito interesadong pakasalan siya. Natuwa naman si Jaisel sa sinabing iyon ni Jared. Hindi na niya kailangang mag-isip kung paano niya ito tatanggihan. Subalit hiniling nito na ituloy nila ang engagement at saka na lang nito ikakansela iyon pagkaraan ng isang buwan. May hinahanap kasing babae si Jared na nakasama nito noong nakaraang gabi at iyon ang naisana nitong pakasalan, subalit hindi nito alam kung saan niya hahanapin ang babaeng iyon. Sa araw ng engagement ceremony nila, hindi sinasadyang malaman ni Jaisel na sa parehong hotel kung saan gaganapin ang kanyang engagement ay doon din ginanap ang wedding ng ex-boyfriend niyang si Marco at ang mortal enemy niya ng 4 na taon sa kolehiyong si Bea. Inakala ng mga ito na naroon siya upang manggulo sa kasal ng dalawa. Kung ano-anong panghahamak ang narinig ni Jaisel mula sa mga ito. Mabuti na lamang at dumating si Jared at ipinamukha nito sa mga iyon ang totoo kung bakit naroon si Jaisel. Hindi makapaniwala si Bea sa nalaman nito na si Jaisel pala ang fiancé ni Jared Leviste. Hindi naman inaasahan ni Jaisel na isasalba siya nito sa pinaka-awkward na sandaling iyon. Pero bago po tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang notification bell icon para laging updated sa mga susunod na uploads ng ating kwento. Sabay-sabay po nating pakinggan ang ikalawang yugto ng ating kwento, Unexpectedly Yours. Nang makita ni Marco sina Jared at Jaisel na magkatabing nakatayo, Marco felt so awkward. Noon lang niya na-realize kung gaano naging kakatwa ang kanyang mga ikinilos. Subalit si Marco ay isang matalinong tao. Mabilis nitong naitago ang damdamin niya at nakangiting nagsalita. It's a misunderstanding. Magkaibigan kami ni Miss Jaisel. I was just joking with her. A joke? Tiningnan siya ni Jaisel nang may pagkadismaya. Bakit nga ba hindi niya kaagad nakita ang napakawalang hiyang karakter nito noon pa? Humakbang si Jared at ngayon ay nakatayo ito sa harap ni Jaisel upang maprotektahan ito. Muli nitong tinapunan ng tingin si Marco at saka muling nagsalita. His words were even more relentless. Sino ka sa akala mo para biruin siya? Bigla ay namutla ang mukha ni Marco. Nakaramdam siya ng sobrang pagkapahiya. Dahil ang sinabi ni Jared na iyon ay upang talagang ipahiya siya. Gayunpaman, muli siyang nagbuka ng kanyang bibig ngunit hindi upang sagutin ang sinabing iyon ni Jared. Kahit pa nga makapangyarihan at maimpluwensya rin ang pamilya ni na Marco, kung ikukumpara sa pamilya ni Jared, walang sinabi ang pamilya niya. Dahan-dahang napayuko si Marco at saka nag-apologize dito. I'm sorry Mr. Leviste. Ipinapangako kong hindi na ito mauulit. Napangisi lamang si Jared at hindi nito pinansin si Marco. Sa halip ay bumaling ito kay Jaisel at bahagyang ikinilo nito ang kanyang braso. Bahagyamang naguguluhan, nakadama ng kasiyahan si Jaisel. Naging napakalamig ng pakikitungo ni Jared sa kanya kahapon nang magkita sila, subalit bakit bigla na lang itong naging mabuti sa kanya. Ipinagtanggol siya nito at iginanti siya nito sa mga iyon. At naging parang isang loyal na fiancé niya ito. Gayunpaman, hindi inisip ni Jaisel masyado ang tungkol doon. Hinagip niya ang braso ni Jared
at tumayo siya sa tabi nito habang bahagyang namula ang pisngi niya. Kaagad na nagbigay daan ang mga taong naroon kay Jared. Nirirespeto at may takot ang mga ito sa kanya. Tiningnan ni Bea si Jared na noon ay nakahawak sa braso ni Jaisel. Nakaramdam ito ng sobrang pagkainggit at puot ng mga oras na iyon. Dahil nagmula si Jaisel sa isang mahirap na pamilya, laging tinatapakan ni Bea ang pagkatao nito. Ang isang taong katulad ni Jaisel ay nararapat lamang na maging kaawa-awa sa buong buhay nito. Subalit ngayon na ikakasal na ito kay Jared, ay magiging mas mataas na rin ang katayuan nito sa buhay kaysa kay Bea. Hindi. Paanong ikakasal si Jaisel sa mas mayamang lalaki kaysa sa pinakasalan niya? Jaisel, bakit biglang-bigla naman yata ang pagpapakasal mo kay Mr. Leviste? Hindi ba't natulog ka kasama ang isang lalaki sa Rose Hotel nung nakaraang gabi lang? Hindi ba ang lalaking iyon ang iyong boyfriend? Nagkunwari pa si Bea na nabigla at napatakip pa ito sa kanyang bibig nang sabihin iyon. Naanimoy aksidente lamang nitong nasabi ang malaking sikretong iyon. Saglit na natigilan si Jaisel at saka ito bumaling at tiningnan si Bea na may pagtataka. Paano nito nalaman ang insidenteng iyon sa Rose Hotel? Sandali namang huminto sa pagtibok ang puso ni Jared sa narinig. Mataman nitong tiningnan si Jaisel. Naroon nga din ba ito ng gabing iyon? Miss Bea, mag-ingat ka sa pananalita mo. Malisyoso mong sinisiraan ang fiancé ni Mr. Leviste at makakasira rin ito sa reputasyon ng Leviste family. Alam mo ba kung anong klaseng parusa ang maaari mong kaharapin? Humakbang si Carlo mula sa likuran ni Jared at sinaway nito si Bea sa isang pagalit at seryosong tono. Engagement party ito ni Mr. Leviste. Maraming guest ang narito ngayon. Walang anumang aksidente ang pinapayagang maganap o maaaring makasira sa reputasyon ni Mr. Leviste. Kaagad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Marco at mabilis niyang hinila si Bea. Huwag ka nang magsalita pa ng kung ano-ano. Nakaramdam ng takot si Bea, subalit nang mapatingin siya kay Jaisel, hindi niya mapigilan ang nararamdaman niyang galit dito kahit gaano pa nito pigilan iyon. Honestly, wala naman talaga akong balak na ikalat ang sikretong iyon. Subalit kilalang pamilya ang Leviste family. Kung hindi niya alam ang katotohanan at magpapakasal siya sa isang scandalous woman, mas masisira ang reputasyon ng Leviste family. Habang sinasabi ito ni Bea, ay kumawala ito sa pagkakahawak ni Marco sa braso niya at inilabas mula sa kanyang handbag ang isang picture. Ito ang ebidensya na natulog si Jaisel kasama ang isang lalaki. Initially, gusto lamang ni Bea na ipakita ito kay Marco upang tuluyan ng masira ang imahe ni Jaisel sa isip nito. Pero hindi niya inaasahang ipakikita niya ang picture na iyon ngayon. Isang lalaki at isang babae ang nasa picture. Ang lalaki ay lumakad papasok sa kwarto nito, nakarga ang isang babae sa bisig nito. At ang babaeng iyon sa picture ay walang iba kundi si Jaisel. Biglang umugong ang mga bulong-bulungan sa mga taong naroon. Tiningnan ng lahat si Jaisel ng may paghamak at galit. Isang napakalaking karangalan na para sa kanya ang pakasalan ni Jared. Paano nito nagawang pagtaksilan ito bago pa sila maikasal? Isang walang utang na loob na babae. Ang mapanuring tingin kay Jaisel ng mga taong naroon ay animoy blade na humihiwa sa kanya. Kaagad siyang nakaramdam ng pagkabalisa at hindi komportableng pakiramdam mula ulo hanggang paa. Subalit hindi maalaala ni Jaisel kung ano ang nangyari ng gabing iyon at ang kwartong ipinapakita sa larawang iyon ay hindi katulad ng kwarto kung saan siya tumakbo palabas ng gabing iyon. May iba pa bang nangyari bago may mangyari sa kanila ng lalaking iyon? This photo doesn't mean anything. At isa pa, matagal na tayong hindi nagkikita.
At hindi rin ito ang unang beses na sinet up mo ako. Malay ko ba kung inedit mo lang ang mga larawang iyan? Hindi na siya nangahaspang ituloy ang bagay na iyon. She simply denied it. Hindi niya maaaring aminin ang bagay na iyon kahit na totoo man iyon o hindi. Walang dapat na ikatakot si Bea. Iniabot nito ang picture kay Jared. Mr. Leviste, tingnan mo ang larawang ito at malalaman mong totoo ito. Besides, alam ng lahat ng naging kaklase namin sa university noon na nililigawan siya ni Ted. Ang lalaking nasa larawan ay si Ted Johnson. Mabilis namang sumang-ayon dito ang isang bridesmaid na naroon. That's right. Halos lahat sa university ay alam iyan. Talagang determinado ang mga itong sirain ang reputasyon ni Jaisel. Malapit nang mag-umpisa ang engagement ceremony at huli na upang i-validate pa ang larawang iyon. At kahit pa nga ma-validate pa iyon, nasira na rin ang reputasyon ni Jaisel sa engagement ceremony. Napahigpit naman ang kapit ni Jaisel sa braso ni Jared. Jaisel felt a little upset. Kung magiging mas malala pa ang sitwasyon, makakapagdulot ito ng masamang reputasyon sa pamilya ni Jared. Bukod pa doon, wala naman talaga silang nararamdaman ni Jared para sa isa't isa. Iwan kaya siya nitong mag-isa sa pagkakataong iyon? Nang makita ni Jared ang di kilalang lalaki sa larawan, his eyes turned cold. Pagkaraan ay inabot niya ang larawan mula kay Bea. Naging napakasaya naman ni Bea at mabilis itong muling nagsalita. Hindi ako mangangahas na magsinungaling sa'yo. Totoo ang larawang iyan. Subalit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, nakita niya ang ginawa ni Jared sa picture na iyon. Pinilas nito at pinagpira-piraso ang larawang iyon at dahil doon ay hindi kaagad nakakibo at nakapagsalita si Bea. Kakaiba ang naging ekspresyon ng mukha ni Jared ng sandaling iyon. How dare you slander my fiancé? Masyado kang matapang. Seryosong sabi ni Jared kay Bea. Nabigla ang lahat ng naroon. Hindi nila inaasahan na magiging ganon ka-protective si Jared kay Jaisel. Nakagawa na kaagad ito ng konklusyon kahit hindi pa man napapatunayan ang nasa larawan. If that was the case, who would discuss it anymore? Ang nanunuring tingin ng mga ito kay Jaisel ay kaagad na napalitan ng pagkasindak at paghanga. Nakamasid lamang si Jaisel kay Jared. May kakaibang pakiramdam siyang nadama ng sandaling iyon. Ang pakiramdam na iyon ay ang feeling na protektado ka ng isang tao kahit na walang ano pa mang dahilan. It was both warm and touching. Natulala si Bea sa kanyang mga narinig at nasaksihan. Hindi nito inakala na gagawin ni Jared ang ganoong bagay. Naniniwala ba ito kay Jaisel? O wala lang talaga itong pakialam sa kahit na ano? Kaswal na inihagis ni Jared ang picture. Puno ng galit ang mga mata nito. Pagkaraan ay inutusan nito ang personal assistant niya. Carlo, alisin mo na siya dito. Yes sir. Mabilis namang sagot ng assistant nito. Kaagad nitong nilapitan si Bea. Dahil naman sa sobrang takot ay halos manginig na ang tuhod nito at agad itong nagtago sa likod ni Marco. Marco, tulungan mo ako. Iligtas mo ako. Hindi niya lubos maisip kung ano ang maaaring mangyari sa kanya sa sandaling makuha siya ng mga tauhan ni Jared. Nagalit naman si Marco sa ginawang iyon ni Bea kay Jared. But he still sincerely apologized to him. Mr. Leviste, I'm really sorry. Nang dahil sa mga walang kwentang pinagsasabi ni Bea ay na-offend niya si Miss Jaisel. At ngayon nga ay alam na niyang nagkamali siya. Alang-alang na lang sa magiging reputasyon ng ating mga pamilya, baka maaaring hayaan na lang natin siya ngayon. Tiningnan siya ni Jared, saka nagsalita. Are you reminding me to deal the matter together with your family? Nabigla si Marco at marahang napailing. Jared was known to be fearless and ruthless.
Kapag may sinabi ito ay talagang ginagawa nito. Kaagad na pinunasan ni Marco ang malalamig niyang pawis. Mr. Leviste, pakiusap. Huwag niyo naman po sanang masamain ang sinabi ko. Nakalampas ako ng pagsasalita. Kahit na asawa ko si Bea, nararapat lamang siyang maparusahan kung may mali siyang nagawa. At hindi po mag-o-object ang aming pamilya tungkol dito. Hindi makapaniwalang napatingin si Bea kay Marco. Parang binuhusa ng malamig na tubig ang kanyang puso sa kanyang narinig na sinabi nito. Her husband gave up on her. Marami nang nakita si Carlo na makasariling mga lalaking katulad ni Marco, na nang bubuli ng mahihina, subalit takot naman sa malalakas. Naiiling na lumapit si Carlo kay Bea. Halika na, Miss Bea. Kasabay noon ay hinawakan nito ang kamay ni Bea. Bitiwan mo ako. Hindi mo maaaring gawin ito sa akin. Sigaw ni Bea. Wala na siyang pakialam sa kanyang imahe ng mga oras na iyon. Patuloy siyang nagpupumiglas at pinipilit na makawala sa pagkakahawak sa kanya ni Carlo. Subalit kita naman na wala siyang kalaban-laban sa isang well-trained man. Bago tuluyang mailabas ni Carlo si Bea sa lugar na iyon ay muli nitong sinulyapan si Jaisel na puno ng pagkapuot. At saka malakas itong muling nagsalita. Kahit na nagawa mong mapaalis ako ngayon sa lugar na ito, huwag mong isipin na patuloy mong mapapagtakpan ang katotohanang natulog ka kasama ang isang lalaki. You cheated on Jared bago pa man kayo maikasal at lalabas ang totoo sooner or later. Maririnig sa buong hallway ang malakas na sigaw nito na nakaagaw pansin sa paparaming taong naroon. Tiningnan ni Jaisel si Bea nang may pagkadismaya. Napakalaki talaga ng obsesyon ni Bea na sirain ang reputasyon ni Jaisel kahit pa nga alam nitong wala naman siyang kakayahang protektahan ang kanyang sarili. Nonsense! Hindi naman talaga nakasama ni Ted si Jaisel sa hotel na iyon. At isa pa, ikaw ang nagplano ng lahat ng ito. Umuusok sa galit na sabi ni Macy habang lumalakad ito papasok ng entrance ng lugar na iyon. Hawak nito ang ilang larawan at materials at saka magalang na iniabot iyon kay Jared. Mr. Leviste, ito po ang mga impormasyong nakalap ko. Nung nakaraang gabi, nang malasing si Jaisel, dinala siya ni Bea sa Rose Hotel at ibinigay niya ito kay Ted, na matagal nang naghihintay para kay Jaisel. Sinadya nilang pinagplanuhang i-frame up si Jaisel. Pero wag po kayong mag-alala. Bagaman at nakainom si Jaisel ng gabing iyon, nagawa pa rin niyang masaktan at masugatan si Ted at saka siya tumakbong palabas sa hotel. Nakuha ko siya sa may elevator at siniguro kong makauwi siya ng ligtas. Matapos na sabihin iyon ni Macy ay kinindatan nito si Jaisel. Sa nakaraang 2 araw ay tinutulungan nito si Jaisel na mag-imbestiga tungkol sa mga pangyayari ng gabing iyon. At sa kabutihang palad ay nakarating siya sa seremony sa tamang oras. Saglit na natigilan si Jaisel. Noon lang niya naunawaan kung bakit siya naroon sa Rose Hotel ng gabing iyon at naranasan niya ang nakakakilabot na pangyayaring iyon. At lumalabas ngayon na ang lahat ng iyon ay pinlano ni Bea. Biglang namutla ang mukha ni Bea nang marinig niya ang mga sinabi ni Macy. Hindi ganon ang nangyari. Tinulungan ko lang si Jaisel na makapagpahinga kaya ko siya dinala doon. Siya ang may gustong makasama niya si Ted. Walang sino man ang nais makinig kay Bea. People around her looked at her disgustedly. Ipinagtanggol ni Jared si Jaisel kanina, pero hindi iyon nangangahulugang nagtitiwala siya dito. At ngayon nga, sa mga nakikita niya sa larawang iyon, alam ni Jared na talagang inosente ito at ang impresyon niya para kay Jaisel ay mas naging mabuti. Iniabot ni Jared kay Jaisel ang mga pictures na iyon, saka ito muling nagsalita. How do you want to deal with her?
Tinatanong siya nito ng kanyang opinyon. Jaisel felt extremely flattered. Napakasarap sa pakiramdam ang ginagawa nitong pagprotekta sa kanya. Tumingin siya kay Bea na noon ay hindi pa rin niya makitaan ng anumang pagsisisi. Hindi niya intensyon na pakawalan ito ng ganun lang kadali. Matapos niyang mag-isip ay muli siyang nagsalita. Hand her over to the police. Animoy na tuyuan ng dugo ang mukha ni Bea nang marinig nito ang sinabing iyon ni Jaisel. Muli itong nag-iiyak at saka malakas na nagsalita. Hindi maaari. Hindi niyo ako pwedeng dalhin sa police station. Ang kasal ko at ang aking reputasyon ay masisira. Jaisel, hindi mo ito maaaring gawin sa akin. Natatawa si Jaisel sa sitwasyong iyon. Kung hindi mo ako sinet up, hindi ka sana mapupunta sa kinalalagyan mo ngayon. Ikaw ang may kagagawan niyan sa sarili mo. Pagkaraan ay sabi ni Jaisel kay Bea. Hindi, ang lahat ng ito ay dahil sa'yo. Nagwawalang sagot ni Bea kay Jaisel. Sinubukan nitong sugurin si Jaisel, subalit kaagad siyang nahawakan ni Carlo at animoy parang isang papel siyang kinaladkad nito. Saka naman dumating ang nagpapatrolyang pulis at agad na kinuha ng mga ito si Bea mula kay Carlo at mabilis na pinosasan. Pakawalan niyo ako. Takot na takot ng mga oras na iyon si Bea habang patuloy siyang nagpupumiglas at sumisigaw. Nagmukha itong isang baliw na babae dahil sa kumalat na makeup at nagulo na ang kanyang buhok. Putlang-putla naman ang mga oras na iyon ang mukha ni Marco. Pakiramdam niya ay nawala na ang reputasyong iniingatan ng kanyang pamilya. Ang kanyang bride ay dinampot na ng mga pulis on the spot at iyon ang magiging dahilan upang maging isang napakalaking katatawanan sa upper class society ang kanilang kasal na iyon. Tiningnan ni Marco si Jaisel na minsan ang hinamak ng kanyang pamilya. Subalit ng mga sandaling iyon ay nakahawak ito sa braso ni Jared, anak ng pinakamakapangyarihang angka ng bansa at kasalukuyang CEO ng Leviste Group of Companies. Napakamakapangyarihan at maimpluwensya ni Jared at kailanman ay hindi maaaring makipagkumpetensya si Marco dito. Sa hindi malamang dahilan ay biglang nakaramdam si Marco ng emptiness at pagsisisi. May matindi itong pagnanais na mabawi si Jaisel upang bumalik sa kanya. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tagpong ating iniwan? Magtuloy-tuloy na kaya ang magandang pakikitungo ni Jared kay Jaisel? Ano naman kaya ang mangyayari pagkatapos ng engagement ng dalawa? Sana po ay samahan ninyo akong muli sa susunod na yugto ng ating kwento. At bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko pong mag-iwan ng aking quote of the day. In the end, only 3 things matter: how much you love, how gently you live, and how gracefully you let go of things not meant for you. Maraming salamat po sa pakikinig. Keep safe everyone, and God bless.